Blessed are the peacemakers. As much as possible, kaya sabi ni Paul, as much as possible, be at peace with everyone. We don't necessarily have to agree with everyone, but we have to be, at least, we have to try to be at peace with everyone. Ayan, so basahin po natin ha. Ito po ulit yung ating text. Okay? Verse 26. Start tayo sa verse 26 ha. Okay, verse 26 ng chapter 9. Nasa chapter 9 pa rin po tayo. So diba, so ito na yung nag-preach na si Saul sa Damascus na talagang G na G siya. Diba yun yung last natin, yung G na G. Gigil na gigil siya talaga, i-preach talaga si Jesus. Tapos, from Damascus, pumunta na siya sa Jerusalem. Doon siya galing sa Jerusalem, sa capital, doon siya galing. Pumunta siya sa Damascus, doon siya kumuha ng permit sa Jerusalem, kumuha siya ng endorsement, okay? Endorsement, ang title po natin ngayon, The Great Endorsement, okay? So ano tong Great Endorsement na to? Ito ba yung endorsement kay Paul ng high priest para patayin yung mga Christian, para i-persecute yung mga Christian sa Damascus? So pumunta siya sa Damascus, dala niya yung endorsement ng high priest. Tapos pagbalik niya ngayon sa pagbalik niya sa Jerusalem, doon sa capital, doon sa nagbigay sa kanya ng endorsement, wala siyang dalang Christian na pinipersecute niya. Ang dala niyang Christian, mga brothers niya na. Ay, grabe. Ay, grabe si Lord. So si Paul, pumunta siya doon para kasi kalaban yung mga Christians, tapos galing siya sa Jerusalem, tapos pumunta siya doon, tapos syempre hindi, sa tingin ko hindi lang letter of endorsement ang binigay sa kanya, syempre, 'di ba? Kasi meron siyang group na dala eh. So meron siyang mga temple guards na dala. So kaya punta sila doon. Tapos pagbalik ni Paul, imbis na ang dala bihag, ang dala tropa na, mga kaibigan niya na. Okay, so, next. Ito na. Pagdating ni Saul sa Jerusalem, sinubukan niyang sumama sa mga disciples. Kaso takot silang lahat sa kanya kasi hindi sila naniniwala na disciple na siya. We're gonna stop right there, okay? We're just gonna take it one step at a time, okay? Tignan niyo itong statement na to, okay? This statement has to strike some chord, has to hit some nerve. If you are sensitive enough and you are reading this attests to the authenticity of the document. Okay, why? Maraming nagsasabi na sinulat lang daw to para yung mga early apostles mag-gain ng influence at magparami ng followers at magkapera. Ano ibig sabihin nito? Di ba may sinabi ako sa inyo dati sa mga historians, meron silang tinatawag na principle of embarrassment. Kasi kapag yung document has details that is embarrassing, okay? Embarrassing to the ones who are propagating the document, okay? Or the story, okay? More likely, okay? The probability of it being authentic, of the reality of the event in the document is very, very high. Okay? Why? Kasi nga naman, hindi mo naman isasama yun. Nakakahiya yun eh. Ba't mo isasama? Kung hindi siya totoo, bakit mo siya isasama? Hindi naman siya kailangan sa story. Halimbawa, sasabihin mo, gusto lang naman ni Paul magpayaman. Kaya sinulat yung Book of Acts ng disciple niyang si Luke. Disciple niya si Luke eh. Tingnan nyo to Ano ang sinulat ni Luke tungkol kay Paul? Ang sinulat, pagdating daw ni Saul sa Jerusalem, sinubukan niyang sumama sa mga disciples, kaso takot silang lahat sa kanya kasi hindi sila naniniwala na disciple siya. You have to ask yourself, is this in any way beneficial to Saul's cause? Nakakapogi ba ito kay Pablo? Nakuha nyo? Ulitin ko, nakakapogi ba ito kay Pablo? Kapag nakakadagdag pa to ng influence sa kanya sa mga sa Christian crowd na sinulat dito na takot sa kanya, hindi nagtitiwala sa kanya. Hindi. This is kaya ang Bible talaga overwhelming with yung principle of embarrassment kasi talagang authentic talaga eh. Hindi mahirap tong imbentuhin. Kung inimbento to, masagwa. Kasi pag inimbento ang isang storya, normally pampapogi dun sa bida, di ba? Si Paul, yung key leader
yung key person dun sa story, yung main character dito sa narrative. Tapos ang sabi, ayaw siyang makasama ng mga apostles ni Lord. Tapos pansinin nyo, lalo si Peter, ang dami kay Peter, principle of embarrassment. Isipin mo kung ikaw si Peter, tapos ang bintang kay Peter, kaya lang naman yun sinulat yun kaya yun sila Peter, gusto lang niya magpayaman, gusto lang nila na sumunod sa kanila yung mga tao, marami silang maloko. Kung ikaw si Peter at manloloko ka, at sasabihin mo sa mga tao na ikaw yung chief apostle at dapat magtiwala sa iyo, papayag ka ba na ang sulat tungkol sa iyo, tinawag ka ni Jesus na Satan? Sabi ni Lord, get thee behind me, Satan. Tapos dininay niya si Jesus 3 times. Tapos sila mga apostles, nung nakita nila si Jesus naglalakad sa tubig, anong sabi sa Bible? Natakot silang lahat, tapos sumigaw sila ng multo. Kung hindi ba naman yun talaga yung nangyari, ba't mo naman ikakwento? Kuha nyo? Si Peter natakot. Tapos si Peter pa yung sumigaw kay Lord na, Lord, wala ba kayong pakialam mamamatay na tayo? Wala ba kayong pakialam kung mamatay tayo sa bangka, di ba? Tapos isipin niyo yun. Kung hindi talaga ganun yung nangyari, ba't naman siya papayag na ganun yung isulat? Kung mag-iimbento lang siya para lang magpayaman siya, ba't naman ganun yung kwento? Okay, ulit, verse 26, pagdating ni Saul sa Jerusalem, sinubukan niyang sumama sa mga disciples, kaso takot silang lahat sa kanya kasi hindi sila naniniwala na disciple na siya. 27, ito yung title natin, The Great Endorsement. Okay? 27. Again, verse 26 attest very strongly to the authenticity of the story. Okay? Verse 27, pero tinulungan siya ni Barnabas. Barnabas was specifically named here for a good reason. Okay? I'll elaborate in a while. Pero tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostles. Kanina, disciples. Ngayon, apostles. Disciples means all the believers. Apostles means the apostles of Jesus. Peter, James, John, etc. Okay? So, pero tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostles. Barnabas had direct access to the apostles themselves. Pinaliwanag niya kung paano nakita ni Saul ang Panginoon sa daan at kung paano nagsalita ang Panginoon sa kanya. Sinabi din ni Barnabas na nung nasa Damascus si Saul, matapang siyang nag-preach sa pangalan ni Jesus. This tells you Barnabas he had direct access to the apostles. Number 2, he had the ears of the apostles. Okay? The apostles listened to him. They listened to him. Okay? Nire-respeto siya ng mga apostles. The apostles they have a good working relationship. Maganda ang relasyon ni Barnabas sa mga apostol at maganda ang reputasyon niya sa mga apostol. Hence, they listened to him. Isipin to the extent that he was able to bring Saul, a person, a notorious man, in whom everybody is afraid. Okay? Everybody's afraid of this man. He brought him. You have to realize how dangerous that was. Not just for Barnabas, but for the apostles. Kasi si Paul, kung hindi talaga authentic yung conversion niya, ang pinaka-iniiwasan mong mahuli ni Saul, yung sila Peter. Kasi sila yung mga chief Okay, sila yung iniwan ni Lord Okay? So, nawala na nga si Stephen. Si Stephen hindi first time ni Stephen mabanggit nung na-martyr siya. Yung sa chapter 7 na pinatay si Stephen, chapter 6 and chapter 7, that was not the first time Stephen was mentioned in the Bible. Okay? Kasi makikita nyo kung anong role ni Stephen dito. Si Stephen po ay he is one of the 7 most trusted persons in the church. Okay? Kasama po siya sa 7 leaders. Sa chapter 6, verse 1, ang 7 leaders ng church. Okay? Nung panahon na yun, madami ang mga disciples, nagkaroon ng conflict ng mga Jews at na nakakapagsalita ng Greek at yung mga talagang Jews.
Okay, yung mga pure-blooded na Jews, tsaka yung mga Jewish Greeks, tapos nagreklamo sila, ganyan-ganyan. Tapos kaya tinawag ng mga apostles ang lahat ng disciples, sinabi niya, hindi namin pwede pabayaan ang pagpipreach ng salita ng Diyos para sikasuhin ang mga material na pangangailangan. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaki sa grupo nyo na puno ng Espiritu ng Diyos at matatalino. Gagawin namin silang in charge sa mga bagay na ito para makapag-concentrate kami sa pagpipray at pagpipreach ng salita ng Diyos. Administrative leader po si Stephen. Why? He is one of the top 7. He is one of the 7 leaders appointed by the apostles themselves. Natuwa ang grupo ng mga apostles, verse 5 ng chapter 6, sa suggestion ng mga apostles. Pinili nila unang-una sa listahan si Stephen. Okay, pinili nila si Stephen. Sino pumili kay Stephen? Sila Peter mismo. Okay? Sila Peter mismo. Closely related itong mga they're close to each other. Okay? So, pinili nila si Stephen, isang taong puno ng pananampalataya. Tapos si Stephen namatay sa kamay nila Pablo. Tapos si Pablo gusto niyang i-exterminate lahat ng Christians, lahat ng disciples. At syempre, alam nyo naman, kung may idea kayo kung paano gumana ang ancient warfare, itumba mo yung leader, bagsak na yan. Wala na yan. Diba? Kaya nga sabi ni Gamaliel, sabi ni Gamaliel sa Sanhedrin, meron nang nauna niyan, meron nang nauna nag-claim na siya yung Messiah, marami ring sumama. Pero nung pinatay siya, nawala lahat ng followers niya. Etong isa, tong Jesus of Nazareth, pinatay na siya, nandiyan pa rin yung mga followers. Kaya mag-ingat kayo, hindi sila nawala. So, mag-ingat kayo kasi baka nga sa Diyos yan, kung lalabas kinokontra nyo ang Diyos. Hayaan nyo sila kasi wala na yung leader, mawawala yan. Merong leaders na iniwan si Jesus. This tells you also the value of training, of discipleship, no? Talagang na dapat may papalit sa iyo kasi if you are so good but you have not left a legacy, wala kang iniwan na papalit sa iyo, sayang, hindi magtutuloy yung ministry. Si Dr. Miles Monroe, namatay po siya biglaan, okay, sa private plane crash. Okay, biglaan. Pero sabi niya sa isang teaching niya, ang plano niya, bago siya mag-retire sa pag-administrative pastor, ibig sabihin, pag nag-retire siya as the administrative pastor, he'd still be a senior advisor and he would speak all over the world. Ibig sabihin, pwede na siyang nasa labas ng church, magmi-ministry pa rin siya, hindi siya magre-retire from ministry. Okay? Pero ang plano niya, pag nag-retire siya as the administrative pastor, 20 years before he retires, no, he is foreseeing it. 20 years before he retires, naka-ready na yung papalit sa kanya. Training niya na. Okay, that takes an awful lot of humility and wisdom. First, wisdom from God to spot kung sino ang ipapalit mo sa'yo. Humility para aminin mo sa sarili mo na hindi ito sa'yo, kay Lord ito. Pangalawa, hindi ka habang buhay nandito. Okay? So, kailangan mong isipin, kailangan may magtutuloy ng ginagawa mo ngayon. Kasi, hindi ka naman habang buhay na nandito hindi ka habang panahon pala. Habang buhay ka nandito, pero hindi ka habang panahon na nandito. Okay? So, that takes an awful lot of humility. Now, pagbalik dito kay Saul, eto si Barnabas ang sa kanya, nagpadrino, nag-endorse. Sobrang delikado nito. Isipin nyo, sabi ko sa inyo kanina, ang iiwas mong mahuli ni Saul, sila Pedro. Kasi pag naitumba sila Pedro, napakalaki nun chance na mag-stop talaga yung Christian faith. Kasi normally ganun eh. Pag tinumba mo yung leader, kahit sa gera, pag nabalitaan ng buong army na patay na yung hari nila, ba't pa sila lalaban? Uuwi na yung mga yan. Okay? So, dito, ang iniiwasan mo talagang magkaroon ng access si Paul na makita niya o ma-meet niya sino yung mga apostles ni Jesus. Tapos si Barnabas dinala si Saul sa mga mismong apostles ni Jesus na pinakatatago-tago nila kay Saul. You have to realize the gravity of the situation. Hindi po ito madali. This is not a walk in the park and this is not a simple decision. Parang si Barnabas, parang siya yung the good Samaritan. Parang ganito yun. Okay? Dadalhin mo yung Jew, Samaritan ka,
dadalhin mo siya doon sa territory ng Jews para mapagamot siya. Ang delikado nun. Ito naman, ano ka, Christian ka, tapos yung bit-bit mo, identified na enemy ng Christians, tapos dadalhin mo siya doon sa leader nyo na tinatago nyong lahat sa kanya. Grabe to eksena na to. Pero tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostles. Pinaliwanag niya kung paano nakita ni Saul ang Panginoon sa daan at kung paano nagsalita ang Panginoon sa kanya. Sinabi din ni Barnabas na nung nasa Damascus si Saul, matapang siyang nag-preach sa pangalan ni Jesus. So he had first-hand account, eyewitness siya ni Saul. Okay? He was probably in Damascus too during this time, o siguro nagta-travel siya, o siguro may mga staff siya doon. Okay? Why? Kasi well-off ito si Barnabas. Saan nyo ba unang nakita yung pangalan ni Barnabas? Acts chapter 4 verse 34. Walang naghihirap kahit isa sa kanila. Yung mga may bahay at lupa, binibenta nila ang mga yun at binibigay ang pinagbentahan sa mga apostles. At dinidistribute nila ang pera depende sa kailangan ng bawat isa. Isa si Joseph sa gumawa nito. Sino si Joseph? Isa siyang Levite na ipinanganak sa Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostles na Barnabas. Ibig sabihin, pinapalakas niya ang loob ng iba. Encourager ito. Hindi basher. Encourager. Okay, pinapalakas niya ang loob ng iba. Nagbenta siya ng lupa at pinagkatiwala niya sa mga apostles ang pera. Pero dapat tinanggihan ng mga apostles yung pera na yan kasi kung hindi nila tinanggihan, pera-pera lang sila. Tingnan niyo to. Oh. Eto si Barnabas. Innocently, it was just a throwaway. Kumbaga sa aming mga comedians ang tawag dito throwaway. It was not the main joke, it was not the setup or the punchline. It was just a throwaway. Sa simpleng salita, nabanggit lang. Kaya pag sinabi mo sino si Barnabas, tayo. Mga anak ng father na nagrebelde. Tapos pumalit si Jesus sa pwesto natin para mamatay para sa atin, para tayo mapalaya. Yun si Barnabas. Barnabas, 'di ba si Yeshua Bar Yosef, no? Simon Bar Jonah. Okay, so Barnabas Bar Abba, no? Anak ng ama. Okay. So kaya yung ano niyon, yung moment na yun na pinalaya si Barnabas, si Jesus ang pumalit. Tayo yun. Pinalaya tayo, si Jesus ang pumalit. Ang pumalit yung mismong Son of God, no? Mismong Son of God. Okay. So tayo, Son of the Father tayo, no? Anak tayo ng Diyos bilang siya tatay, tayo anak. Pero si Jesus hindi lang siya anak sa pagiging tatay ng Diyos, anak siya sa pagiging Diyos ng Diyos. So yung act of worship and generosity ni Barnabas dito, he earned the nickname Barnabas. Pansinin niyo dito sa if they have someone they are fond of, they make nicknames for them. No? Names with meaning. Eto ganun. Si Jesus ganun. Simon tinawag niyang Peter, di ba? Nagbibigay siya ng nicknames. No, terms of ano yan pag-establish ng relationship ninyo na yung name na yun sa inyo lang yun. So ayun, ang tawag sa kanya Barnabas, encourager. Sa chapter 4 yan, sinabi sa atin kung anong ginawa niya. Tapos sa chapter 9, bit-bit niya si Saul. Sige, ikaw, ilagay mo yung sitwasyon mo, yung sarili mo sa mga apostles. Di ba? Na itong taong to, sobrang generous sa inyo, sobrang bait. Anong ginawa niya? Nagbebenta siya ng property, bahay, lupa. Tapos yung pinagbentahan, binibigay niya ng buo sa mga disciples, sa mga apostles, para sila ang mag-distribute sa mga members ng community, ng church na may hirap. Para lahat walang maghirap, kahit may mahirap, walang maghihirap. Kasi meron sila dun sa team na Barnabas, encourager. Pinapalakas niya ang loob. Isipin niyo yun. Paano mo ngayon to? Paano mo to tatanggihan? Dala-dala niya si Saul. Alam mo, pagsara mo ng pinto to si Barnabas. Nakita nyo? Sinet up to ni Lord .
Alam ni Lord na makikinig sila kay Barnabas eh. Alam ni Lord eh. Kaya si Lord yung ginawa niyang eyewitness dun. Kasi kung iba na hindi close sa kanila, tapos walang ganung concern o affection dun sa kanilang ministry, hindi nila naramdaman talaga yung sincerity, na kung si Barnabas ay isang kasama sa church na puro pang babatikos ang ginawa at puro reklamo at walang itinulong, tapos darating kasama si Saul, hindi nila yung kakausapin. Di ba? Ito na yung reklamador, dala yung, di ba, isipin nyo, kung ang dumarating, kung si Barnabas ay reklamador at siyempre, hindi Barnabas ang pangalan niya. Okay? Kung itong taong to, kung si Joseph, identified na sobrang reklamador, tapos, dala niya si Saulo, tingin nyo kakausapin. Baka nyo? Ano ibig sabihin nito? You have to get this in the spirit, ha? Okay? Yung ministry po ni Saul na naging Paul. Okay? Bakit ano ba nangyari? Okay? Ano ba nangyari? Basahin natin ulit, ha? Pero tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostles. Pinaliwanag niya kung paano nakita ni Saul ang Panginoon sa daan at kung paano nagsalita ang Panginoon sa kanya. Sinabi din ni Barnabas na nung nasa Damascus si Saul, matapang siyang nag-preach sa pangalan ni Jesus. Verse 28, tinan nyo tong verse 28 ha. Kaya mula noon, lagi na nilang kasama si Saul. This shows you the effect of Barnabas' encouragement to the apostles' ministry. Biro mo, takot silang lahat. Pero nung si Barnabas ang nagsalita, mula noon, walang contestations. Walang kagatol-gatol. Nagsalita si Barnabas. Etong taong to, buhay niya binibigay sa ministry. Buhay niya binibigay kay Lord. Walang double thoughts. Nagsalita siya, okay sa kanya eh. Okay sa kanya eh. Naniniwala siya kay Saul. Alam nga na maibenta tayo na ito. This guy has proven his worth and has earned his voice. What? By buying? No. Hindi lang yung monetary support. Hindi. Encourager siya eh. Hindi siya manipulator. Okay? Ulitin ko yan ha. Encourager po. He is known by the apostles and everybody else. He is known as the encourager. Not the manipulator. Because people would feel that. Mararamdaman niya ng tao. Kaya nga minsan ikaw na yung tumutulong, ayaw talaga tanggapin. Bakit? Baka isumbat mo lang eh. Kasi manipulator ka eh. Nakuha nyo? Eto si hindi, encourager siya. So alam ng mga apostles na itong taong to sobrang generous. Tapos napaka selfless. Kung saan sila, commune ito eh. So, ibig sabihin, nag-pitch sila ng tent, sama-sama sila. So, siguro yung lupang, pag pinanood nyo yung The Jesus Code, hindi, yung AD, ang nila doon, ang rendition nila doon, si Barnabas, yung lupa niya, pinagamit niya sa mga disciples, sa mga Christians. Doon sila nagtayo ng sarili nilang community. Lupa niya, ang laki. Tapos, nagsusupport pa siya. So, tuwan-tuwa sa kanya yung mga apostles. Tapos, siya yung naging friend ni Saul, dinala niya si Saul. Sa tingin nyo kung wala si Barnabas, paano si Saul? Paano siya tatanggapin sa circle ng mga apostles? Kaya si Saul, ang ganda ng mga sulat ni si St. Paul, napakaganda ng sulat niya tungkol sa giving, tungkol sa he who sows sparingly reaps sparingly, he who sows generously reaps generously. It's not just money returning to you. No. It's not always that. When you sow seeds of kindness comes back, and you can never tell who will benefit from what you have sown. The seeds of kindness you have sown, hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Lord sa simpleng bait na pinakita mo, sa simpleng encouragement na pinakita mo, sa simpleng kung ano man, sa simpleng offering na binigay mo, sa simple lang naman eh. Hindi naman simple lang. Ang matinding sacrifice si Stephen. Matindi talaga sacrifice, namatay agad eh, no? Pero si
Kahit na pasabihin mo malaki yung property binenta niya, well off siya eh. Sa totoo, simple pa rin yun. Para sa kanya, simple. Hindi naman siya naghihirap eh. No? Well off pa rin siya at that time. So, hindi naman niya ikinahirap yun. No? Pero isipin niyo yung bunga ng generosity niya. Isipin niyo yung bunga ng mga encouragement niya. That earned him the ears of the apostles so that in due time, he would be Saul's endorser. Isipin niyo yun. Kaya untitled The Great Endorsement. Hindi ito sa chapter 9 nag-umpisa. Sa chapter 4 pa lang, hinahanda na ni Lord yung pagdating ni Saul, pagbalik niya sa Jerusalem. Sino yung ginamit niya maghanda? Si Barnabas. Na hindi siya kilala at that time. Ginamit ni Lord si Barnabas para si Barnabas yung magiging channel pagpasok ni Saul sa circle ng mga apostles. Dahil sigurado hindi siya makakapasok. Baka ni damit ni Peter di niya makita. Dahil po protektahan to ng mga disciples. Ganda, no? Kaya tama yung Proverbs na a good name is more valuable than richness and and the material possessions, no? Yung reputasyon, ang ganda. Maganda yung reputasyon na na-establish ni Barnabas. Kaya nakinig sa kanya yung mga disciples. Kaya pasensya na kayo kung minsan patolers kami sa mga naninira sa amin ng walang basis. Why? Because our reputation matters to us. Because it's not easy to stand for the reputation that you are protecting kasi you are doing ministry for the Lord. Meron pa minsan na nag-accuse sa akin ng basta may nag-accuse sa akin na paid troll daw ako, ganyan. Kinausap ko talaga yung friend ko na lawyer, si Attorney Ed Chico, and he was willing. Tapos, minessage namin, magfa-file kami ng libel talaga. Kasi, nagsiserve ako sa church eh. Alam nga naman okay lang sa akin. Kung kaakusahan mo ko ng isang bagay, patunayan mo. Kasi ilalaban ko yung reputasyon ko. Ang hirap. Kasi para mo ma-maintain yung reputasyon mo, hindi mo gagawin yung mga ginagawa ng iba. Hindi mo titingnan yung mga tinitingnan ng iba. Hindi, naintindihan nyo? Hindi, napakahirap. Hindi po ito madali. Ang hirap nito. Tingnan nyo to, ang ganda oh. Dahil sa seeds of kindness and generosity and the relationship and the reputation that Barnabas was able to establish with the apostles, God used him as the gateway, as the access point for Saul. Sino ba si Saul? Nagsulat ng 2/3 ng New Testament. May mga ganito, mga simpleng ganito, di ba? Meron bang Feast of Saint Barnabas? Hindi ko alam, di ba? Pero kung wala si Barnabas, paano tatanggapin si Saul? Ang ganda. Kaya wag niyong tatawaran, no? Wag niyong tatawaran yung mga ganun pag may ini-impress sa inyo si Lord. Kasi hindi niyo alam kung anong kayang gawin o kung saan makakarating. Hindi mo masasabi. Yung dami ng naabot ng mga simpleng ginawa mo para kay Lord. Magugulat ka, may mga sasalubong sa isa langit, sasabihin nila, kasama kami sa fruits ng seeds mo. Seeds of kindness, seeds of prayer, seeds of sacrifices, seeds of offering, all these seeds that you have planted, seeds of tears in your prayers when you have been praying for your friends and your families and your... Kasama kami. Nung tinugon ng Diyos ang panalangin mo, hindi mo alam, kasama kami dun. Kami ang bunga. Si Pablo po, bunga ng tanim. Yung conversion niya, hindi. Yung conversion ni Pablo, hindi. Pero yung pag-accept ng apostles kay Pablo, bunga yun ng tanim ni Barnabas. Kaya huwag ninyong don't ever think na hindi naman ako ganun kagaling mag-preach, hindi naman ako ganun hindi. Meron kang kayang gawin. Prayers, support, encouragement, what have you, monetary support.
endorsements, no? Lalo yung mga in position of power, pirma nyo lang eh. Pirma nyo lang kayang lumigtas ng buhay. Diba? Letter lang galing sa office ninyo, may pirma ninyo, kayang lumigtas ng buhay. Walang tatanggap na ospital pag pinirmahan ng mayor yan. Oh, dala mo yung pirma endorsement ng mayor, tatanggihan ba yun ng ospital? Hindi. Nakuha nyo? You can never discount what God is able to do with the little things that you do, no? The little kindness that you sow, no? So maging mabuti tayo sa lahat, no? Sabi ni Paul, sa Galatians, let your kindness, let your generosity abound to all, especially to those to the members of the household of faith, no? Ang ganda. Now we're gonna end with this, no? Tapusin natin tong buong segment na to, okay? Ito yung bunga, oh. Ito pagdugtungin natin, ha. Ang bunga kay Barnabas, hindi yung lalo siyang yumaman. Ang bunga sa kanya, tinanggap ng mga apostles si Pablo. Isipin nyo, ano mas mabigat na bunga dun? Isa si Joseph, sa gumawa nito, isa siyang Levite na pinanganak sa Cyprus, tinatawag siya ng mga apostles na Barnabas, ibig sabihin, pinapalakas niya ang loob ng iba. Nagbenta siya ng lupa at pinagkatiwala niya, pinapalakas niya ang loob ng iba. Ibig sabihin, lahat ng nasa community ng believers, pinapalakas niya yung loob. Hindi lang yung leaders, hindi lang yung apostles, no? He was not playing politics here. I want to say that again, okay? Our generosity should not be a tool to play politics in the church para lang magkaroon tayo ng say, magkaroon tayo ng voice, magkaroon tayo ng authority na yung iba magiging generous sa church pero gusto nakapangalandakan yung pangalan nila sa lahat, no? Yung mga supot may mga pangalan, yung mga supot ng relief goods may pangalan nila, no? Lahat na lang ibigay may pangalan nila nasa announcement, tapos gusto nila sila mamimili kung sino preacher pag Sunday. Gusto nila sila mamimili kung anong kakantahin. Gusto nila sila mamimili kung anong kortina ng church kasi sila yung nagbigay ng pambili. Ano ba kataon to? Ha? No? Hindi ganun si Barnabas. No? He was an encouragement to all. Okay? So, pinapalakas niya ang loob ng iba, nagbenta siya ng lupa at pinagkatiwala niya sa mga apostles ang pera. Pinagkatiwala niya sa mga apostles ang pera. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya na pinakailaman. Binigay niya, pinagkatiwala niya, okay na siya, Lord, okay ako, I trust these people are trustworthy, no? Mga apostles to, ito yung sila Peter to, sila dyan, sila okay. Okay na yun. Hindi yung matmetiro to, anong ginawa mo doon sa pera? Anong ginawa niyo doon sa pera ko? Anong ginawa niyo doon sa pera ko? Hindi ko ganun. Okay, so, naku, ibang klase to si Barnabas, no? Ayan, anong karugtong? Ang karugtong, pagdating ni Saul sa Jerusalem, sinubukan niyang sumama sa mga disciples kaso takot silang lahat sa kanya kasi hindi sila naniniwala na disciple na siya. Pero tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostles. Verse 28, kaya mula noon, lagi na nilang kasama si Saul sa buong Jerusalem. Isipin niyo yung effect nito. Yung endorsement letter, yung authority para i-persecute, para limasin, para ubusin, para patigilin ang mga Christians sa Damascus, doon sila bumalik at ngayon pagbalik ni Saul, hindi lang siya may kasamang Christians, ang kasama niya yung mga big shots ng Christian faith. Ang nakikita ngayon ng mga high priest na kasama ni Saul, hindi lang si Barnabas, sila Pedro na. He is now walking with the big boys of Christian faith. Yung mga pinanggigigilan na mga high priest na kalaban nila na ilang beses nilang pinalatigo, ayaw pa rin tumigil. Ilang beses nilang sinabihan personally sa Sanhedrin na kayo, tumigil na kayo sa pag-preach ng Jesus na yan. Pag hindi kayo tumigil, papatay namin kayo. Tapos sabi ni Peter, kayo mag-decide kung anong mas importante, kung susundin namin si Lord o susundin namin ang tao na gaya nyo. Ano sa tingin nyo dapat namin gawin? Sundin namin ang Diyos o sundin namin kayo? Isipin nyo yan, kung kayo yung high priest, itatanim nyo talaga yan, magtatanim talaga kayo ng grudge dyan kila Peter, di ba? Tapos nagpadala kayo ng agent si Saul para ubusin itong mga tao, pagbalik ang kasama sila Peter. Ngayon pumunta na sila ng Jerusalem kung saan nandun yung main office ninyo, yung headquarters ninyo, yung bastion ng inyong faith.
Syempre, ang temple nandyan, Judaism nandyan. Pagdating ni Saul na dapat uubusin niya yung mga small-time Christians sa Damascus, pagbalik, hindi lang yung mga faceless Christians, yung mga nameless Christians ang kasama niya. Ang kasama niya yung faces of Christianity na iniuman ni Jesus, sila Pedro. Isipin niyo, dumarating si Saul, tapos siguro yung mga high priest, yung mga Pharisee nagkukwentuhan, uy, ayan na si Saul, ayan na si Saul, uy, mukhang nabihag niya yung mga leader ng nung the way ng mga followers ng Jesus Sandali, ba't parang masaya sila naglalakad? Ba't parang magkakaibigan sila? Ba't magkakampi na sila? Isipin niyo yun. Ay, grabe to. Kaya mula noon, lagi na sila magkasama ni Saul sa buong Jerusalem at matapang siya nagpipreach sa ngalan ng Panginoon. Lagi siyang nakikipag-usap at nakikipagtalo sa mga Hudyo na nakakapagsalita ng Greek, sa mga Jews na nakakapagsalita ng Greek. Kaya kasi ibig sabihin marunong si Paul mag-Greek. Okay? So, mga Hudyo na nakakapagsalita ng Greek. Kaya plinano ng mga ito na patayin si Saul. So ibig sabihin si Saul fluent siya sa Greek kasi para ka makipagtalo, fluent ka. Okay, hindi lang yung konti-konti lang alam mo sa Greek, okay? Tapos at nakikipagtalo sa mga Diyos na nakapagsalita ng Greek. Kaya pinlano ng mga ito na patayin si Saul. Diyos ko naman talaga mga tao na to. Ay, hanggang ngayon ang daming ganito. Pag wala na may sagot, papatayin ka na lang eh. Ayan, okay, so yun ang sagot nila. Verse 30, nung nalaman to ng mga disciples, hinatid nila si Saul sa Caesarea at pinapunta sa Tarsus. Nawala na ho si Stephen. Okay? Hindi pwedeng mawala agad si Saul. Okay? Ulitin ko tayong mga Christians, mag-iingat din tayo. Tayong careless. Okay, so verse 31. At nagkaroon ng kapayapaan ang church sa buong Judea, Galilea at Samaria. Namuhay silang may takot sa Panginoon at sa tulong ng Holy Spirit, tumibay ang church at lumago. Pag sinabi pong church, ito po yung mga tao, na group of believers sa bahay-bahay. Groups of believers ito sa bahay-bahay. Okay? O sa community. Hindi ito cathedral. Wala pa nang ganun nun. Hindi ito organized religion. Okay? Okay? Na iniisip ng iba. Hindi ito organized religion. Okay? This is a community of believers. Believers of Jesus. So, yun. Ang ganda. Ang ganda nitong story na to. Okay, so dito tayo magtatapos ngayong gabi. So sa verse 31, nung nagkaroon ng kapayapaan ang church sa buong Judea, Galilea at Samaria. No? This brings us to what Jesus said in Matthew chapter 5 verse 9, na blessed are the peacemakers because they will be called children of God. Blessed are the peacemakers. As much as possible, kaya sabi ni Paul, as much as possible, be at peace with everyone. We don't necessarily have to agree with everyone, but we have to be, at least, we have to try to be at peace with everyone. Okay? So, pag merong apoy, wag na natin buhusan ng gasolina. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. So, nung inalis nila si Saul doon, na gustong-gustong patayin nung nila kasi masyadong mainit. So pinapunta nila si Paul doon sa mga lugar na mas bagay siya. Kasi talagang iba ang cerebral capacity ni Saul tsaka ang kanyang eloquence. So minsan kasi pag masyadong tingnan nyo nung nagpunta siya sa Greece, sa Athens, hindi naman siya gustong patayin ng mga intellectual doon. Kasi magka-wavelength sila no? Yung mga matatalino, tapos debate nila matalino rin, nagre-respetuhan sila. Okay? Ayun, no? Ang saya nito. Ang ganda nitong episode na to. No? Remember, no? Huwag ninyong i-discount yung kayang gawin ni Lord sa mga simple seeds of kindness ninyo. Look at the manner the Lord has used Barnabas, no, as an access point for Saul to be working together side by side
with the apostles. So, at saka let us be peacemakers, no? So kung merong mainit, no, pagkalasin natin para lumamig. Okay, so ganun, no, para tayo mag with the help of the Holy Spirit, let us all grow in grace and in the love of the Lord, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for keeping us company tonight. Okay, so salamat po, maraming salamat to all of you who are standing with us. Thank you so much. We truly appreciate you all in whichever way you can. Prayers, your messages of encouragements, for sharing the videos and watching the videos over and over again, sharing it with your friends. Maraming salamat po. Okay, so at lalong-lalo sa mga prayers po ninyo. Kailangan namin ng prayers ninyo. Maraming salamat po.